Isang aral sa gitna ng dumadanak na dugo. Habang pinaliligiran ng kawan ng Xingxing ang ating bida, isang malalim na tanong ang binitawan ng Demon Lord sa kanyang trono. Alam mo ba kung bakit mas nakakatakot ang laban ng bata kaysa sa matanda? Dahil ang bata, hindi alam kung kailan hihinto. Iniisip nila, lahat ay karangalan, kahit ano pa man ang kapalit. Para sa Demon Lord, ang kawalan ng takot at ignoransya ang nagpapatakbo sa isang bata, hanggang sa matutunan nito kung saan ang limitasyon sa gitna ng digmaan. At sa sandaling yun, ang bata ay nagiging isang tunay na lalaki. At sa Solitary Bamboo Grove, kasalukuyan ang nagpapalakas para sa pagiging lalaki ang ating bida. Sa gitna ng nagbabadyang panganib na kinakaharap ni Dongpil, isang maangas na hiwa sa hangin ang pinakawalan ni Sorayang na tumapos sa mga kalaban. Hoy, bodyguard, huwag kang magpakampante, sigaw ni Sorayang. Para sa kanya, ang mga Xingxing ay numero lang. Sa bawat paggalaw ng kanyang Dark Shadow Demonic Art, lalong nagiging swabe at mapanganib ang kanyang chi. Akala niya ay kaya na niyang pasukin ang pusod ng gubat, pero isang mabilis na anino ang biglang sumulpot. Iwas Dongpil, hiyaw ng ating bida. Isang one-hit knockout. Isang nilalang na kasing bilis ng kidlat ang tumama kay Dongpil. Sang impyerno ito nanggaling, isip ni Sorayang. Hindi makapaniwala ang ating bida, isang kabayo. Hindi niya pwedeng maliitin ang isang ito tulad ng ginawa niya sa mutant na manok. Isipin niyo, si Dongpil ay lumakas na ang chi sa nakalipas na mga araw, pero sa isang tama lang ng bagong beast na ito, tumba agad ang bodyguard. Sa ngayon, ito na ang pinakamalakas na nakalaban kong halimaw, isip ng ating bida. Akala ni Sorayang ay kontrolado na niya ang sitwasyon at naghahanda na ng kanyang malakas na atake, pero sa isang iglap, tumama ang bilis na hindi niya inaasahan. Sa isang malakas na impact, tumilapon si Sorayang sa kawayanan at nabitiwan ang kanyang espada. Hindi pa pala yun ang pinakamabilis mo kanina? Bulong niya sa sarili habang pilit na bumabangon. Sumugod ka ulit, hindi mo na ako maloloko sa pangalawang pagkakataon, wika ng ating bida. Pero dito na pumasok ang tunay na takot, ang kanyang kanang braso ay tuluyan ng nabali. Hindi na niya magawang igalaw ang kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, habang inihahanda ng Nightmare Horse ang huling sipa, isang espada ang biglang lumipad at tumama sa halimaw. Hoy halimaw, dito ka tumingin. Ako ang kalaban mo. Isang sigaw na nagmula sa sugatang si Dongpil. Hindi makapaniwala si Sorayang, alam niyang hindi kaya ni Dongpil ang halimaw na ito ng mag-isa. Pero may ibang plano ang tapat nating bodyguard. Tingnan natin ang laban na ito hanggang sa huli, pagyayabang nito. Pero imbes na makipagharap, mabilis na tumakbo si Dongpil palayo habang hinahabol ng nagngangalit na kabayo. Isang kamatayang karera. Sa tamang tiyempo, tumalon si Dongpil at doon na nahulog ang halimaw na kabayo sa isang malalim na butas. Phew! Patay na ba? Tanong ni Dongpil. Pero ang mga halimaw sa Solitary Grove ay sadyang matitibay. Hindi pa ito patay at siyang kinagulat niya na dahilan ng kanyang pagkatumba. Ngunit dahil sa lalim ng hukay, hindi na ito makawala. Ang tigas mong hayop ka, wika niya. Matapos mahulog sa hukay ng Nightmare Horse, hindi na nag-aksaya ng oras si Dongpil. Mapangahas ka, paanong nagawa mong saktan ang katawan ng Young Lord? Paparusahan kita at pupugutan ng ulo, hiyaw niya sa nahulog na halimaw. Pero nang nakita niyang malakas pa ito, nagbago ang kanyang isip. Imbes na tapusin ang laban, pinili ni Dongpil ang katapatan, ang iligtas ang sugatang si Sorayang. Young Lord, bubuhatin ko kayo, pero kahit bali ang braso, hindi nawala ang yabang ng ating bida, tulungan mo lang akong tumayo, Dongpil. Braso ko ang bali, hindi ang binti ko. At sa isang iglap, 8 buwan ang lumipas. Mula sa masukal na gubat, tayo ngayon ay nasa sentro ng kapangyarihan, ang Court of Elders ng Heavenly Demon Divine Cult. Habang nagpapalitan ng tungkulin ang mga pinuno ng elders na sina Li Gunsang at Giyang, isang mainit na tsismis ang gumugulat sa buong kulto. Bakit nga ba bumibisita ang patriarch ng kinatatakutang Demon Sword family? Hindi lang ito basta pagbisita. Ang bulong-bulungan, nais nilang gawing isa sa mga disipulo ng Demon Lord ang kanilang panganay na anak. Isang upuan na naghihintay ng bagong Panginoon. Sa gitna ng Court of Elders, tila isang laro ng chess ang nagaganap. Ayon kay Li Gunsang, ang Demon Sword family ang pinakamatapat at pinakamalakas na puwersa sa buong cult,
kaya naman hindi malabong magkaroon sila ng pwesto bilang isa sa mga disipulo ng Demon Lord. Pero ang tanong ni Giyang, tatanggap pa ba ang Lord ng pang-8 disipulo kung 7 na ang meron siya? At dito na pumasok ang isang nakakangilabot na hula, baka 7 pa rin sila sa huli. Isang pahayag na nagpatahimik sa paligid. Ang ibig sabihin ni Giyang, ang ating bida, ang third young Lord Sorayang, ay wala na sa karera. Matapos mawala ang kanyang martial prowess dahil sa chi blockage at itapon sa death zone ng solitary bamboo grove, tila itinakwil na siya ng kasaysayan. Para sa kanya, si Sorayang ay hindi na disipulo, kundi isang bilanggo na maaaring mabulok sa gubat habang buhay. Dagdag pa niya, hindi nakatakatakang sabihin na masyado na siyang malayo para manalo sa karera. Isang mapanganib na pahayag yan, babala ni Lee Gunsong. Pero ito ang malupit na katotohanan, sa mundong ito, kapag wala kang lakas, kinalilimutan ka. Alam natin kung gaano kadelikado ang Bamboo Grove at walang kasiguraduhan ang pagbabalik ng ating bida. Kung hindi bibigyan ng Demon Lord ang third young Lord ng permiso para makabalik, ang solitary Bamboo Grove ang magiging huling hantungan nito, wika ni Giyang. Tama na, tugon ni Lee Gunsong. Isang babala sa gitna ng kataksilan. Pinatigil niya ang mapanganib na dila ni Giyang. Ayon sa kanya, hindi biro ang pagpapadala kay Dongpil sa solitary Bamboo Grove, ito ay utos mismo ng Master ng Court of Elders. Alam ng lahat kung gaano pinahahalagahan ang third leader, kaya ang pagpapadala sa kanya ay isang seryosong misyon. Pero habang pinagtatanggol ni Gunsong ang dangal ng kanilang grupo, isang mensahe ang nagpatahimik sa buong silid. Ang third leader ay narito na. Ano? Nandito na si Dongpil. Papasukin siya agad. Tuwang-tuwang utos ni Gunsong. Akala niya ay ang dating tapat at masayahing bodyguard ang papasok sa pinto. Pero sa sandaling tumapak si Ma Dongpil sa loob ng Court of Elders, ang hangin ay biglang naging kasing lamig ng kamatayan. Isang matinding murderous intent ang bumabalot sa kanya, isang aura na hindi mo kayang itago kahit pilitin mo. Hindi makapaniwala ang mga elders. Ang lalaking nasa harap nila ay si Dongpil nga, pero ang presensya niya ay parang nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Ano ang nangyari sa solitary Bamboo Grove sa loob ng 8 buwan? Tanong ni Gunsong sa kanyang isipan. Isang misyon sa gitna ng kadiliman. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang amo, bumalik si Dongpil sa Court of Elders para sa isang kakaibang request, ang Cave Pine Tea Leaves. Sapat na ba ito? Tanong ni Lee Gunsong. Sa kabila ng panganib sa solitary grove, tanging ang utos ni Sorayang ang nasa isip ni Dongpil. Mas masipag ako, mas magiging komportable ang young lord, maikling wika ni Dongpil. Kahit ang alok na alak at kwentuhan mula sa kanyang mga senior ay tinanggihan niya ng walang pag-aalinlangan. Para kay Dongpil, ang bawat segundo na wala siya sa tabi ng young lord ay segundo na nasasayang. Isang simpleng pangungusap pero punong-puno ng bigat. Habang naglalakad palabas ang third leader, naiwang tulala ang 2 elders. Ang murderous intent na bumabalot kay Dongpil ay hindi normal. Hindi lang ito bunga ng pagod, ito ay aura ng isang taong araw-araw na nakikipaglaban sa panganib. Naramdaman mo rin ba yun, senior? Tanong ni Giyang. Isang mabigat na pag-amin mula sa mga eksperto. Alam nilang ang buhay sa solitary Bamboo Grove ay lubhang mapanganib, pero ang pagbabago ni Dongpil ay lagpas sa inaasahan nila. Naniniwala si Lee Gunsong na babalik si Dongpil ng mas malakas. Isang pagbabalik sa malaimpyernong pagsasanay. Habang tumatakbo si Dongpil pabalik sa kanilang base, dama niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang gaan ng pakiramdam ko. Mas malakas na ako kaysa noong 8 buwan na ang nakalipas. Isipin niyo, ang hirap at dusa sa loob ng grove ang nagtulak sa kanyang martial arts sa panibagong antas. Pero sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang mabigat at unipormeng yabag ang narinig niya. Hindi ito Xingxing, at lalong hindi ito ordinaryong hayop. Tatagain ko ang sinumang lalabas. Handa na sana si Dongpil na ilabas ang kanyang bagong lakas, pero ang nakita niya, ang kanyang amo na si Sorayang, kalmadong may hinihilang kung ano. Young Lord, gulat na sigaw ni Dongpil. Akala niya ay nagpapahinga lang si Sorayang sa safe zone, pero ang hindi niya inaasahan, isang dambuhalang lusyo ang hila-hila ng ating bida.
Isang mythological beast na mukhang kabayo na may tiger stripes at red tail, ang species na bumasag sa braso ni Sorayang noon. Nakabalik ka na pala? Sabi ko sa'yo magliwaliw ka muna at makipagkwentuhan sa iyong mga kasama. Wika ng ating bida. Bakit ka lumabas? Paano kung nasaktan ka? Tarantang tanong ni Dongpil. Pero ang sagot ni Sorayang? Naiinip kasi ako. At nakita ko itong pag-alagala. Naiinis ako kapag nakakakita ako ng ganito dahil sa nangyari sa atin noon. Isipin nyo, ang halimaw na kinatatakutan ng mga elite guards, ginawa lang niyang pampalipas oras. At ang mas matindi, gagawin nilang hapunan ang kabayo. Dongpil, hugasan mo na ang kawali pagbalik natin, utos ng ating bida. Matapos makitang hila-hila ni Sorayang ang dambuhalang Lucio, natauhan si Dongpil. Young Lord, pakitanggal na nga ang cast sa braso mo. Halatang magaling ka na, sigaw ng bodyguard. At dito na natin nakita ang madilim na bahagi ng ating bida, ang pagiging tamad at mapagkunwari. Isipin nyo, sa loob ng 8 buwan, ginamit niya ang kanyang baling kamay para utusan si Dongpil sa lahat, mula sa pag-aayos ng kama, pagpapakain sa kanya, hanggang sa pagpunas ng kanyang puwet. Masyado ko ba siyang inalila nitong nagdaang buwan? Pero ang sarap kasi ng buhay noon, bulong ni Sorayang sa sarili. Pero sa pagsapit ng gabi, nawala ang tawanan. Habang nag-eehersisyo ng kanyang chi, nakita ni Dongpil ang tunay na bagsik ni Sorayang. Sino ang maniniwala na ang taong ito ay pumatay ng Lucio nang siya lang at ang dumanas ng chi blockage? Pero para kay Dongpil, hindi sapat ang pagiging malakas. Ang solitary bamboo grove ay puno ng mga halimaw na kahit ang mga pickmasters ay hindi kayang harapin. Sa isang bihirang pagkakataon, idinilat ni Dongpil ang kanyang mga mata ng seryoso, isang mukha na mas nakakatakot pa sa kahit anong mababangis na hayop sa gubat. Young Lord, tapos ka na ba? Tanong ni Dongpil. Loko ka, tinakat mo ako, ano ba yon? Tugon ng ating bida. Alam kong malakas ka pero nangako ka na hindi ka papasok sa mga delikadong lugar nang wala ako, babala ni Dongpil. Isang pangakong binuo sa pagitan ng amo at bantay. Pero ang sagot ni Sorayang ay nagbigay ng kilabot sa bodyguard, wala na tayong oras. Ayon sa ating bida, ang gubat na ito, na dati ay itinuturing nilang palaruan, ay magiging mas mapanganib pa sa mga susunod na araw. Isang obserbasyon mula sa isang taong nakakaramdam ng pagbabago sa kalikasan. Isang paraiso na may lason. Sa gitna ng gabi, ibinunyag ni Sorayang ang madilim na sikreto at misteryo ng solitary bamboo grove. Ang sobrang konsentrasyon ng spiritual chi sa lugar na ito ay hindi lang nagpapalaki ng mga halimaw at kawayan, kundi binabago rin ito ang mismong biology ng tao. At sa mundong ito, ang sobra ay kasing panganib ng kulang. Akala ni Dongpil ay bunga lang ng kanilang hard work ang bilis ng kanilang paglakas, pero ayon sa ating bida. Hindi normal na sa loob lang ng 8 buwan ay magkakaroon ng ganitong antas ng pagbabago. Ang mga bambo at mga halimaw ay maaaring makasabay sa ganitong kapaligiran ngunit hindi pwede para sa tao. Upang patunayan ang kanyang punto, itinanong ni Sorayang, gaano katagal bago gumaling ang braso ko? Ang hula ni Dongpil, 2 buwan para sa isang dislocated at broken bone. Pero ang katotohanan ay nakakapangilabot, 1 linggo lang. Isipin nyo, maging ang mga sugat na nakuha niya sa paghunt ng Lucio ay naglalaho sa loob lang ng 2 oras. Isang super regeneration na tila isang biyaya, pero para kay Sorayang, ito ang hudyat ng kanilang katapusan. Isang biological time bomb. Ang paliwanag ni Sorayang ay simple pero nakakangilabot, ang katawan ay kusang gumagaling, pero kapag ang prosesong ito ay naging matindi dahil sa spiritual chi ng gubat, hindi na ito hihinto. Anong mangyayari kung patuloy na gumagaling ang katawan kahit wala ng sugat? Boom! Sasabog ka! Ang solitary bamboo grove ay hindi lang training ground, ito ay isang mataas na presyon para sa katawan ng tao. Ibinaba na ni Sorayang ang babala, sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, ang spiritual chi ng solitary bamboo grove ay magiging kasing bagsik ng isang bomba. Kailangan na nilang lumikas bago pa mangyari yun. Maliban na lang kung gusto nilang mamatay. Pero dito na naguluhan si Dongpil, Young Lord, wala pa pong permiso mula sa Demon Lord para bumalik tayo. Pansin ng bodyguard. Pero sa isang iglap, binuwag ni Sorayang ang lahat ng akala. Inisip mo bang nagtiyaga ako rito ng 8 buwan dahil lang sa Demon Lord?
Tawa ni Sorayang. Para sa kanya, ang pagpunta rito ay hindi parusa, kundi isang kahilingan. Ginamit niya ang grove para magpahangin at higit sa lahat, para magpalakas ng walang nakakakita. Pero bago sila tuluyang umalis, may isang huling misyon si Sorayang, ang pasukin ang pinakapusod ng gubat na hindi pa nila nararating. Ang pinakamagandang spiritual bamboo na tanging mga leaders lang ang nakaka-harvest. Sa loob ng susunod na 3 buwan, kailangang talunin ni Sorayang ang 2 pang dambuhalang halimaw para makuha ang elixir na ito. Hindi siya aalis ng gubat na luhaan, aalis siya dala ang pinakamahalagang kayamanan ng Heavenly Demon Cult. Isang gabi ng kawalan ng katulugan. Sa loob ng marangyang palasyo, hindi mapakali ang 4th Young Lord, Hong Yumon. Habang pinapaligiran ng kanyang mga alipin, iisang pangalan lang ang bumabagabag sa kanyang isipan, Sorayang. Bakit sinabi sa akin ni Master ang tungkol doon? Tanong niya sa sarili. Isang lihim na ibinahagi ng Demon Lord na tila isang sumpa, ang sinumang hindi aabot sa peak mastery ay hindi magtatagal ng 3 buwan sa solitary bamboo grove. Bakit siya ipinatawag ng Demon Lord? At bakit siya tinanong kung balak niyang hamunin ang youngest? Sa mundong ito, ang Demon Lord ay parang isang Diyos na nasa itaas ng langit, isang nilalang na hindi kayang unawain ng ordinaryong isip. Hindi niya pinipigilan ang kanyang mga disipulo na magpatayan, sa halip, tila hinihikayat pa niya ito para malaman kung sino ang karapat-dapat na sumunod sa kanyang yapak. Anong klaseng mundo kaya ang tinitingnan ni Master? Kung nakikita ko din sana ang nakikita niya. Isang tanong na puno ng inggit at takot. Sa gitna ng katahimikan, binitawan ng Demon Lord ang mga salitang kinakatakutan ni Yumon, mukhang maayos naman ang lagay ng pangatlo. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ng 4th Young Lord. Hindi siya makapaniwala, paanong ang walang hiya na si Sorayang, na muntik nang mamatay sa chi blockage at hindi man lang tinabla ng gamot, ay nagawang mabuhay sa impyerno ng solitary bamboo grove. Hindi lang ito milagro. Ito ay isang imposibleng pagbangon. Pero ang mas nakakangilabot na balita, plano ko nang ipatawag ang pangatlo sa lalong madaling panahon, deklara ng Demon Lord. Para kay Yumon, ang balitang ito ay parang isang sentensya ng kamatayan. Sa loob ng banyo, doon na sumabog ang kanyang galit at pagkairita. Buweset, hiyaw niya. Ang lahat ng pagod niya para patayin ang sarili niyang kapatid ay nauwi lang sa wala. Sa galit, binitawan ni Hong Yumon ang kanyang huling babala. Ang takot ay tuluyan ng napalitan ng wagas na puot. Sorayang, sa pagbabalik mo sa pagkakataong ito, gagawin kitang isang malamig na bangkay, wika niya. Matapos ang matagumpay na misyon ni Dongpil, inilatag niya ang mga hininging gamit ni Sorayang, 5 supot ng turbid elimination herbs at ang espesyal na cave pine tea. Para kay Sorayang, ang tsaa ay pampalayas lang ng mga istorbong Asher Lotus at Xingxing. Pero ang tunay na kuryusidad ni Dongpil, bakit kailangan ng Young Lord ang napakaraming turbid elimination herbs? May gamit ang lahat ng bagay, tipid na sagot ni Sorayang. Nasa magandang kondisyon ito, magaling, magdala ka pa ng mas maraming turbid elimination herbs sa susunod, dagdag pa nito. Pero dito na lumabas ang impormasyong yayanig sa kanyang mundo. Ayon kay Dongpil, ang Demon God's Palace Pharmacy ay kasalukuyang nag-aaral sa ratio ng Supreme Healing Potion gamit ang herb na ito bilang main ingredient. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ni Sorayang noong siya ay naghihirap pa mula sa chi blockage. Ang gamot na ipinainom sa kanya noon, ang Supreme Healing Potion, ay may kinalaman pala sa herb na ito. Isang katotohanang nakatago sa ilalim ng pagmamalasakit. Biglang nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Sorayang. Kung ang turbid elimination herb ang pangunahing sangkap ng potion na ipinainom sa kanya, bakit imbes na gumaling ay lalo siyang nanganib noon? Ang Supreme Healing Potion na dapat ay nagligtas sa kanya ay tila naging instrumento ng kanyang pagbagsak. Isang malupit na katotohanan ang nabuo sa dilim. Matapos marinig ang tungkol sa turbid elimination herbs, nagbalik ang alaala ni Sorayang sa 3 buwan niyang pag-inom ng Supreme Healing Potion. Sa pangalan pa lang, ang herb na ito ay nag-aalis ng dumi sa katawan. Pero para sa isang pasyenteng naghihingalo dahil sa chi blockage, ito ay hindi gamot, ito ay isang sentensya ng kamatayan. Ang lakas ng herb na ito ay hindi lang dumi ang inaatake, kundi pati ang mismong demonic energy ng gumagamit. Kahit sinong may kaunting kaalaman sa medisina,
Alam na hindi ito dapat ipinapainom sa mahinang katawan, galit na pag-iisip ni Sorayang. Ang gamot na ipinilit sa kanya ng physician ay idinisenyo para tuluyang wasakin ang kanyang internal organs habang mahina pa siya. Ngunit imbes na mamatay, ang ating bida ay nakahanap ng paraan para bumangon. Isang kakaibang tanong ang ibinagsak ni Sorayang kay Dongpil, narinig mo na ba ang silken clarifying needle? Ang silken clarifying needle, isang uri ng acupuncture na ginagamit para patigasin ang mga kalamnan at ibalanse ang katawan. Para kay Dongpil, isa lang itong simpleng procedure na ginagawa niya bago ang misyon. Nagtataka si Dongpil kung bakit ito tinatanong ng kanyang amo. Isang biological execution ang naganap sa harap ng ating mga mata. Matapos suriin ang mga herbs, naintindihan na ni Sorayang ang malupit na plano, pinainom siya ng Supreme Healing Potion na naglalaman ng turned elimination herbs na tila lason habang mahina ang kanyang katawan, at ginamitan pa ng silken clarifying needle para tuluyang tumigas ang kanyang mga kalamnan. Sino ang gagawa nito? Tanong ni Sorayang. Hindi ito kaya ng isang ordinaryong physician lang. Kailangan ay isang mataas na opisyal o isang disipulo. Dito na bumalik ang alaala ni Sorayang tungkol sa kapatid ni Hong Yuomon, ang babaeng mula sa Joksa family na agad siyang binisita pagkagising niya. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat, ang fourth young lord, ang sarili niyang kapatid, ang nag-utos ng lahat ng ito. Paanong nagawa mong patayin ang sarili mong kuya para lang sa trono? Hiyaw ni Sorayang sa kanyang isipan. Ang war for the throne ay naging isang madugong labanan ng pagtataksil. Habang napagtanto ni Sorayang ang lahat, sa loob naman ng palasyo ay kasalukuyang nagpapahinga ang fourth young master na si Hong Yuomon. Habang sineserbisyohan siya ng physician ng cave pine tea, ang parehong tsaa na hiniling ni Sorayang sa gubat, isang nakakangilabot na tanong ang ibinagsak ni Yuomon, ano ang pinakamahirap na lugar na pasukin sa loob ng kulto? Ang solitary bamboo grove ba ang tinutukoy mo? Sagot ng physician. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, hindi na pisikal na pagpasok ang iniisip ni Hong Yuomon, dahil alam niyang ang solitary bamboo grove ay impenetrable kahit para sa mga executives. Ang tanong niya, kaya ba nating magtanim ng mata sa lugar na yun? Isang spy game na magdidikta sa kapalaran ni Sorayang. Iminungkahi ng physician ng military office dahil ang general strategist ang may control rito, na kahit ang mga demon elders ay hindi sila mag-alaw. Pero agad itong binasura ni Yuomon. Bakit? Dahil ang general strategist na namamahala doon ay isang henyo na kayang basahin ang iyong intensyon bago mo pa ito gawin. Ang military office ay madaling pasukin, pero mahirap gamitin, babala ni Yuomon. Sa loob ng demon cult, ang pasukin ng military office ay isang bitag ng strategist. Hindi niya pinipigilan ang sinumang grupo na pasukin ang military nang sa ganon ay malaman ito ang grupo na sangkot sa labanan sa kapangyarihan. At dito na binitawan ni Yuomon ang kanyang malupit na revelasyon, ang tunay na blind spot ng lahat ay ang Court of Elders. Isang organisasyong malayo sa intriga, na ang tanging misyon ay protektahan ang Demon Lord. Iba sila sa lahat ng organisasyon na pumapanig depende kung sino ang may awtoridad, sila ay nakatuon lang direkta sa utos ng namumuno. Ang hawakan ng Court of Elders ay katumbas ng paghamon sa Demon Lord, kaya naman walang sinumang nangahas na magtanim ng espiya rito. At iyon ang naging pagkakamali ni Yuomon, ang hindi pagbibigay ng pansin sa mga elders. Hindi maintindihan ng physician ang ibig nitong sabihin. Ngunit isang revelasyon na yumanig sa katinoan ng palace physician. Buhay pa ang bastardong si Sorayang, deklara ni Hong Yuomon. Hindi makapaniwala ang manggagamot, 8 buwan sa solitary bamboo grove, paanong ang isang taong nawala ng martial prowess ay humihinga pa rin? Ang bali-balita ay nagpadala sila ng isang talentado at esperyensyadong gwardiya. Para kay Yuomon, ito ay isang malaking pagkakamali. Kung nakuha niya lang daw sana ang mga gwardiya bago sila umalis, noon pa sana natapos ang kwento ni Sorayang. Hindi maari, imposible yan, kahit ang mga demonic elders ay kailangang maging alerto sa loob ng solitary bamboo grove, pagtatakang wika ng physician. Sa isip ni Yuomon, punong-puno siya ng pagtataka. Anong klaseng pangkukulam ang ginamit niya? Isang civilian level na katawan, nakaligtas sa chi blockage, sa lason, at sa pinakamapanganib na gubat sa mundo. Para sa fourth young lord, tapos na ang oras ng paghihintay. Inutusan niya si Physician Shin Wei na tipunin ang lahat ng tauhan at sandata.
Pagod na siyang umasa sa tadhana, ngayon, siya na mismo ang gagawa ng tadhana ni Sorayang. Makikialam na ba kayo ng direkta? Tanong ng physician. Pero ang sagot ni Yuamon ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay, direkta. Siyempre hindi. Hindi niya hahayaang maging isang maruming away-aso ang labanang ito. Sa halip, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para pasayawin ang ibang tao para sa kanya. Isang puppet master na magpapagalaw sa mga anino para tapusin ang ating bida nang hindi nadudumihan ang kanyang sariling mga kamay. Ibinunyag na ni Hong Yuamon ang kanyang pinakamaduming alas, gagamitin niya ang mga taong may matinding galit kay Sorayang noon pa man. Bibigyan lang natin sila ng espada, at nasa kanila na kung gagamitin nila ito, sabi ni Yuamon. Ginagaya niya ang estilo ng Demon Lord, ang itapon ang mga tao sa impyerno at hayaan silang magpatayan. Isang napakatalino na plano para tapusin ang ating bida nang hindi nadudumihan ang kanyang mga kamay. Pero habang nagpaplano ng pagpatay si Yuamon, si Sorayang naman ay naghahanda para sa isang suicide mission. Sa loob ng gubat, hindi na mapigilan ni Dongpil ang kanyang amo. Anong ibig mong sabihin na papasok ka sa pusod ng gubat na ngayon na? Tarantang tanong ng bodyguard. Alam ni Sorayang na wala na silang oras, ang spiritual chi ay malapit na silang ubusin, at kailangan niya ang spiritual bamboo sa pinakapuso ng grove para sa kanyang pagpapalakas. Huminahon ka muna, hindi pa natin alam kung anong pangklaseng halimaw ang naghihintay sa atin dun, wika ni Dongpil. May magbabago ba kung alam ko ang panganib? Deklara ni Sorayang, para sa ating bida, hindi na opsyon ang pagsuko. Alam niyang kung babalik siya sa kulto nang hindi sapat ang lakas, ang Fourth Young Lord ay gagawin ang lahat para mamatay siya. Ang elixir sa pusod ng Bamboo Grove na kinatatakutan kahit ng mga Pickmasters ang huling pag-asa niya. Desperado na si Dongpil at magtatanong muna siya sa kanyang master para malaman kung anong beasts ang naghihintay sa kanila. Pero para kay Sorayang, ang bawat segundo ay mahalaga. Habang pilit na pinipigilan ni Dongpil ang ating bida, inilatag ni Sorayang ang malupit na katotohanan, ang spiritual bamboo sa pusod ng gubat ay hindi basta-basta. Bakit ang mga high-level executives lang ang pinapapadala ng Demon Lord doon? Dahil ang lugar na yun ay hindi nadadaan sa plano o preparasyon, kailangan mo ng wagas na lakas na kapantay ng mga pinakamataas na opisyal ng kulto. Mas lalo ka na palang hindi dapat pumunta, tarantang hirit ni Dongpil. Sa sobrang kaba, nadulas ang bodyguard, inamin niyang kahit lumakas si Sorayang, malayo pa rin ang level nito sa Great Nine Demonic Elders, ang siyam na pinakamalalakas na nilalang sa buong Heavenly Demon Cult. Isang pagkakamali na agad hiningan ng paumanhin ni Dongpil. Pero ang sagot ni Sorayang? Kalmado, walang galit, pero dito na nagsimula ang kilabot. Nagliwanag ang mga mata ni Sorayang. Tama ka, Dongpil, hindi ko sila kayang tapatan. Pero, mayroon akong isang talento na wala silang lahat. Isang pahayag na nagpatahimik sa ating bodyguard. Ang lihim ng nakaraan, muling nagbabalik. Inalala ni Sorayang ang kanyang tunay na alas, ang Dark Shadow Arts, ang Dark God Phantom, at ang maalamat na stealth technique ng Assassin King, Chun Hajan. Isipin niyo, bago siya naging disipulo ng Demon Cult, siya ang world's best assassin na namuhay sa gitna ng digmaan. Para sa kanya, ang 8 buwang pananatili sa Grove ay training lang, pero ang puso ng gubat. Ibang usapan na ito. Dahil ang puso ng gubat ay isang region of mystery, hindi na ito training ground kundi isang tunay na war zone. Dito, buhay at kamatayan ang nakataya. Pero may isang problema, dahil ginawa niyang demonic art ang kanyang chi, hindi niya magagamit ang kanyang assassin stealth ng ganoon kadali. At dito na pumasok ang kanyang henyong plano, ang Turbid Elimination Herbs. Gagamitin niya ang herb na dapat ay pumatay sa kanya noon para pansamantalang sugpuin ang sarili niyang demonic energy. Isang sugal para sa kapangyarihan. Kapag ininom ni Sorayang ang Turbid Elimination Herbs, magkakaroon lang siya ng 30 minutos. Kalahating oras para maging isang phantom, isang aninong hindi makikita o mararamdaman kahit ng mga pinakamabangis na halimaw sa gubat. Ang 30 minutes ay higit pa sa sapat para marating ang puso ng gubat, deklara ni Sorayang. Isang pagtutuos sa pagitan ng master at servant. Sa harap ng matinding panganib, hindi nagpatinag si Dongpil at hinarangan ang ating bida. Dongpil, tumabi ka, isa itong utos, wika ni Sorayang. Yan ang utos na hindi ko masusunod.
Kailangan mo muna akong pugutan ng ulo bago ako pumayag na mag-isa ka. Tugon ng bodyguard. Sa huli, nauwi ang lahat sa isang kompromiso. Hanggang sa baka na lang ng pusod ng gubat ang ating loyal na bodyguard. Pero habang papalapit sila sa lugar kung saan napatay ang Lucio, nag-iba ang ihip ng hangin. Isang amoy na hindi mo na naising malanghap, ang amoy ng kamatayan. Young Lord, may mabaho. Parang may nabubulok. Babala ni Dongpil. At dito na bumungad ang isang eksenang parang kinuha sa pinakamadilim na bangungot. Ang mga bangkay ng mga dambuhalang halimaw ay nakakalat sa paligid. Hindi sila napatay sa labanan, kundi namatay matapos sumuka ng sariwang dugo. Isang massacre na walang bakas ng sugat mula sa espada o kuko. Sa boka na ng pusod ng gubat, tumambad kina Sorayang ang mga nilalang na dati ay alamat lang. Ang Mengji, isang leopard-like beast na nasa tuktok ng hierarchy at may pangalawa sa pinakamataas na spiritual chi sa buong gubat. Ang ating bida ay hindi pa ito nakikita ng buhay. Pero ang mas nakakangilabot, ang katabi nitong bangkay, ang Sundered Serpent. Ang ahas na may dalawang buntot na ito ang tinaguriang number 1 o ang pinakamalakas na halimaw sa Solitary Bamboo Grove. Para kay Sorayang, mukha lang itong maliit at hamak na ahas, pero ayon kay Dongpil, ito ang rurok ng kapangyarihan sa lugar na ito. Ngunit may isang nakakapagtaka, lahat sila, mula sa Mengji hanggang sa Sundered Serpent, ay patay na. Dito na napansin ni Sorayang ang isang bagay na hindi napansin ni Dongpil. Namatay silang lahat bilang isang grupo, pero walang kahit isang sugat sa kanilang mga katawan. Isipin nyo, ang pinakamalalakas na apex predators ng gubat, nalunod sa sarili nilang dugo nang walang kalaban na umaatake sa kanila. Hindi ito ordinaryong labanan, ito ay isang internal collapse na dinadanas ng lahat ng nilalang sa pusod ng gubat. Maging ang mga spiritual bamboo na dapat ay matataba at puno ng buhay ay tuyot, patay, at tila hinihigop ang kaluluwa. Sino ang may gawa nito? Tanong ni Sorayang sa kanyang isipan. Para bang ang bawat piraso ng life force sa paligid ay sadyang ninakaw ng isang hindi nakikitang puwersa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malamig na simoy ng hangin ang biglang umihip, isang hangin na may dalang kakaibang mensahe. Para kay Dongpil, isa lang itong ordinaryong ihip ng hangin, pero para sa ating bida, ito ay isang babala. Isang kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Sorayang na nagmumula sa kailaliman ng Solitary Bamboo Grove. Dongpil, dito ka lang. Huwag na huwag mo akong susundan, anuman ang mangyari. Sa bawat hakbang ni Sorayang palayo, lalong bumibigat ang presensya sa paligid. Ano nga ba ang naghihintay sa dulo ng hangin? Habang naiiwan si Dongpil na puno ng kaba, si Sorayang ay tila hinihila ng tadhana patungo sa sentro ng gubat. Nandito na, bulong niya sa kanyang isip. Isang katahimikan na puno ng panganib. Sa loob ng palasyo, habang nagpapahinga ang Demon Lord, isang mabangis na presensya ang biglang lumitaw, isang nilalang na tinatawag niyang Jackal. Ang akala ko walang rason para magkita tayo ulit, bulong ng Demon Lord na tila nag-uusap sila gamit ang kanilang isipan. Isang hiyaw lang ang tugon ng mabangis na hayop na may kasamang matinding enerhiya, na dahilan ng pagkawala ng malay ng mga katulong. Sa gitna ng tensyong ito, ipinatawag ng Lord ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang First Guardian, Mudam. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. May isang katanungan ang bumabagabag sa isip ng pinuno ng kulto. Mayroon bang pumasok sa puso ng gubat habang siya ay nasa solitary training? Ang sagot ni Mudam, wala. Isang sagot na lalong nagpalalim sa misteryo. Dahil kung walang opisyal na pumasok sa Bamboo Grove, sino ang dahilan kung bakit nagpakita si Jackal? Dito na nabaling ang usapan kay Sorayang at sa kanyang bodyguard na si Dongpil. Ayon kay Mudam, si Dongpil ay isa sa pinakamalakas sa 10 Masters ng Council of Elders, talentado, may karanasan, at medyo prangka magsalita. Perpekto para bantayan ang pangatlong Young Lord. Pero may isang bagay na hindi maipaliwanag ang Demon Lord. 8 buwan na ang nakalipas. Ayon sa Demon Lord, kahit gaano pa kagaling ang third leader na si Dongpil, may limitasyon ang paglakas na makukuha niya sa gubat. Kaya naman ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan, kung hindi si Dongpil, si Sorayang ba ang dahilan ng pagyanig na ito? Isipin nyo, ang ating bida na nagpapahangin lang sa gubat ay tila gumagawa ng ingay na abot hanggang sa palasyo.
Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan. Sa loob ng palasyo, nagtanong ang Demon Lord, anong araw na ngayon? Nang malaman niyang bukas na ang full moon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Dito na lumabas ang tunay na dahilan. Kaya ba ang Jackal ay nagpakita na? Ang tanong ng Lord sa kanyang sarili, si Sorayang ba ay bulag sa kasakiman kaya siya naglalakad patungo sa kanyang kamatayan, o gagamitin niya ang kanyang swerte para lampasan ang rurok ng panganib? Habang nasa palasyo ang Lord, naglalakbay sa panganib naman si Sorayang. Pagpasok niya sa pinakapusod ng gubat, isang nakakangilabot na chi ang humahampas sa bawat hangin. Patindi ng patindi ang lakas nito habang papalapit sa gitna ng gubat. Nako, sa lakas na ito, mahihirapan na akong maglakad ng diretso. Hiyaw ni Sorayang. Ang aura sa paligid niya ay hindi lang basta malakas, ito ay pamilyar. Naalala niya ang pakiramdam noong una niyang makatagpo si Lee Cheon-sang, isang presensya ng kamatayan ang tanging ibig sabihin. Ngunit sa gitna ng sakit, nakikita ni Sorayang ang pag-asa. Tulad noong nakatagpo niya si Lee Cheon-sang, alam niyang kung saan may matinding panganib, doon may pinakamalaking gantimpala. Kahit balot na si Sorayang ng kanyang demonic energy, hindi pa rin niya kayang neutralisahin ang pinsala. Nagkakaroon na siya ng internal injury sa hangin pa lang. Mukhang hindi na makakatagal ang ating bida. Gaano kaya katindi ang nilalang na nasa loob kung ang presensya pa lang nito ay sapat na para wasakin ang katawan ng ating bida? Ang pagbabalik ng alamat, wala nang urungan para kay Sorayang. Ininom na niya ang Turbid Elimination Herb para pansamantalang sugpuin ang kanyang demonic energy. Sa isang iglap, nawala ang bigat sa kanyang katawan at ang hangin ay parang dumadaloy na lang sa kanya. Ito na ang Dark God Phantom, ang stealth technique na ginamit ng Assassin King, Chun Hajan, noong siya ay nasa rurok ng kanyang lakas. Ngunit para kay Dong Pil, isang milagro ang nangyari, sa isang kurap lang, ang Young Lord ay naglahong parang bula. Parang isang multong bumabagtas sa gitna ng mga kawayan, mabilis na tinatahak ni Sorayang ang daan patungo sa pusod ng gubat. Ang pressure na kanina na nagpapahirap sa kanya, wala na. Sa bilis na ito, kampante si Sorayang na mararating niya ang dulo bago mawala ang bisa ng gamot. Pero sa gitna ng kanyang perfect stealth, isang bagay ang hindi niya inaasahan, ang world's best assassin, nadapa sa gitna ng paglalakad. Isang epic fail, galit na galit si Sorayang, paanong ang isang assassin king ay matitisod sa isang bato habang naka-stealth mode. Pero nang lumingon siya para murahin ang demonic rock na yon, doon na tumigil ang mundo niya. Hindi ito bato, ang nakatisod sa kanya ay isang baby yellow fox. Isang maliit na nilalang na may matalinong tingin na tila ba pinagtatawanan ng ating bida. Habang nakatitig si Sorayang sa maliit na yellow fox, pumasok sa isip niya ang babala ni Dong Pil, habang mas malalim, mas malakas ang mga halimaw sa gubat. Ibig bang sabihin, ang tila inosenteng tuta na ito ang pinakamalakas na nilalang sa buong solitary bamboo grove? Sa mundong ito, alam ni Sorayang na hindi dapat tumingin sa panlabas na anyo. Kamantek na siyang madala sa tukso na haplusin nito, isang kapangyarihang parang sa isang maalamat na nine-tailed fox. Pinigilan ni Sorayang ang kanyang sarili at nagpatuloy. Pero laking gulat niya nang makita ang hangganan. Ito na ba yun? Bakit parang ang liit lang? Tanong niya sa sarili. Akala niya ay nawawala siya o nabigo siya, pero sa harap niya ay tumambad ang katotohanan. Hindi siya nawawala, narating niya ang pinakasentro sa loob lang ng maikling panahon. Isang parang nadismayang bata ang ating bida, hanggang sa maramdaman niya ang enerhiyang nakapalibot sa kanya. Sa harap ni Sorayang, ang mga spiritual bamboos na matagal na niyang hinahanap. Ang enerhiyang nagmumula sa mga ito ay hindi lang basta malakas, ito ay puro. Isang puwersa na kayang bamali ng buto at bumuo ng bagong pagkatao. Nagtagumpay ang ating Assassin King na makalusot sa lahat ng panganib gamit ang kanyang talino at bilis. Ang rurok ng kapangyarihan ay nasa kamay na ni Sorayang. Sa gitna ng puso ng gubat, tumambad sa kanya ang pinaka-concentrated na spiritual chi. Isang kawayan lang, at sapat na ito para baguhin ang kanyang tadhana. Kung e-purify ko kaya ang tatlo ngayon, ako na siguro ang magiging pinakamalakas pagdating sa internal energy. Hindi, huwag maging sakim, isip nito. Alam ng ating bida na ang kanyang katawan ay mahina pa para ang kininang dambuhalang chi. Pero sa gitna ng kanyang pag-aani, may nakita siyang kakaiba, isang nag-iisang bamboo shoot.
Dahil sa sobrang puro ng chi nito, hindi na kailangan ni Sorayang ng anumang purification technique. Kaya naman, sa isang iglap, pinilit niya hugutin ito. Sa kabilang dako, naramdaman ng Yellow Fox na merong kakaibang nangyayari sa kanyang teritoryo. Matapos makuha, kinain ito ng ating bida. Malambot, mabango, at madaling lunukin, ani ni Sorayang. Pero habang ninanamnam niya ang lasa, isang malaking palaisipan ang bumuo sa kanyang isipan. Bakit wala siyang nararamdamang pagsabog ng enerhiya? Bukod sa bahagyang init sa kanyang dibdib, tila wala itong epekto. Nasaan ang tremendous chi na naramdaman niya kanina? Isang kawayan na kasing tibay ng bakal. Matapos kainin ng bamboo shoot, sinubukan na ni Sorayang na putulin ang tunay na spiritual bamboo. Pero laking gulat niya nang tumalbog lang ang kanyang espada. Ilang beses niya pa itong sinubukang putulin hanggang sa nainis na ang ating bida. Kahit ang Assassin King, na bad trip sa isang kapirasong kawayan. Kaya naman, hindi na siya nag-atubili, binalot niya ng chi ang kanyang espada at binitawan ang kanyang signature move, ang Moon Slash. Ayan na, tagumpay na hirit ni Sorayang habang nahuhulog sa sahig ang kawayang mas matigas pa sa bakal. Grabe, sa tigas nito pwede itong gamiting armas, wika ng ating bida. Habang lumalalim ang kaalaman ni Sorayang tungkol sa gubat na ito, lalo siyang namamangha. Pero sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang malamig na pawis ang dumanas sa kanyang batok. Paglingon niya, ang baby yellow fox ay nasa gilid na pala niya. Hindi man lang naramdaman ni Sorayang ang presensya nito, isang bagay na imposible para sa isang world-class assassin na tulad niya. Gaano na ba katagal nakatingin ang fox na ito? Binalaan na ni Sorayang ang kanyang sarili, huwag kang magpadala sa itsura nito, Chunhajan. Napaka-cute man ng baby fox na ito, isa pa rin itong mabangis na halimaw ng solitary bamboo grove. Sabi ng kanyang hyper-sensation, wala namang bloodlust ang fox. Mukhang harmless, mukhang malambot, at mukhang kailangan lang ng konting haplos. Dahil sa sobrang kakyutan, hindi nakatiis ang ating bida, inabot niya ang kanyang kamay para haplosin ang munting halimaw. Pero isang malaking pagkakamali ang naganap. Sa oras na lumapit ang kamay ni Sorayang, biglang kinagat ng baby fox ang daliri nito. Isang malakas na hiyaw ang narinig sa ating bida. Nakabalik si Sorayang sa bukana ng gubat bitbit ang spiritual bamboo. Namangha si Dongpil sa taglay nitong enerhiya. Nahirapan akong putulin ang kawayan dahil napakatigas niyan, wika ng ating bida. Pero mas nagulat si Dongpil nang makita ang hiwa ng kawayan. Ang kinis ng pagkahiwa, bulong ng bodyguard sa sarili. Namangha siya sa sword aura ng ating bida. Iniisip niya kung magagawa niya rin ba ito kahit hawak niya ang pinakamatalas na espada sa mundo. Pero habang ipinagmamalaki ni Sorayang ang kanyang nagawa, napansin ni Dongpil ang isang maliit na buntot na sumusunod sa kanya. Ang baby yellow fox, hindi ito bumitaw. Ayon kay Sorayang, natagpuan niya itong natutulog sa gitna ng solitary bamboo grove, tsaka tinangka siyang kagatin ito kanina, pero laking gulat niya nang makitang wala ng bakas ng kagat ang kanyang daliri. Dahil ba ito sa spiritual chi o sa bamboo shoot na kinain niya kanina? Nang narinig ni Dongpil ang nangyari, tinangka niyang tagay ng baby fox dahil sinaktan nito ang young lord ngunit pinigilan siya ng ating bida. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sorayang. Dahil masyadong mabigat ang kawayan para dalhin pabalik sa palasyo, napagdesisyonan nilang e-purify na ito agad. Dito na ilalabas ni Sorayang ang kanyang pinakamatinding teknik, ang boundless technique. Gamit ang suporta ni Dongpil, gagawin nilang purong kapangyarihan ng spiritual bamboo para tuluyang maabsorb ni Sorayang ang pambihirang chi. Isang sining na lampas sa imahinasyon habang isinasagawa ni Sorayang ang kanyang boundless technique, hindi mapigilan ni Dongpil ang mamangha. Sa isang iglap, lahat ng dumi at lason sa hangin ay naglaho, na tila ba ang buong paligid ay naging isang banal na santuaryo. Para kay Dongpil, hindi lang ito basta martial arts, ito ay isang malalim na pag-unawa sa daloy ng chi na hindi kayang abutin ng isang ordinaryong tao. Habang pinapanood niya ang ating bida, isang nakakangilabot na realization ang pumasok sa isip ng bodyguard. Hindi siya parang isang binata na nasa 20 anyos lang, isip nito. Ang bawat galaw at desisyon ni Sorayang ay may bigat ng isang esperyensyadong mandirigma na nabuhay ng ilang dekada sa mundo ng Merim. Habang malalim ang iniisip ni Dongpil, ang dambuhalang spiritual bamboo ay dahan-dahan nang nagiging alabok. Maraming salamat sa panunood.
Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.